Alexi, bakit sa tingin mo? Bakit 13 milyong siyentipiko at walang resulta? Bueno, nakikita at napagmamasdan natin ang pag-unlad ng mga teknolohiya? Oo, may pag-unlad sa ilang lugar. Ngunit ang parehong pag-unlad ay kailangang gawin din sa ibang mga lugar. Biomedicine, enerhiya, lahat ng uri ng teknolohiya ng transportasyon, hindi lamang sa mga kalsada, paglipad, lahat ng uri ng espasyo, mga teknolohiya sa transportasyon, lahat ng ito ay dapat na umunlad at umunlad sa eksaktong parehong paraan. Ngunit hindi natin ito nakikita dito. Meron ding mga social technologies, naalala ko lang yon, that is the organization of society. Meron din kaming medyo one-sided na modelo at hindi ito ganong nagbabago dito. Pero sa totoo lang, dapat magbago ang lahat. Ang lahat ay dapat umunlad at magpatuloy ayon sa batas ng akumulasyon ng nakaraang karanasan, pagsusuri, paglikha ng bago, mas advanced na kagamitan, teknolohiya, pamamaraan, at iba pa, at iba pa, at iba pa sa mga hakbang. Ang ebolusyon ng teknolohiya at siyentipikong pag-unlad sa electronics ay isang modelo lamang. Ganito dapat sa lahat ng dako, ngunit hindi ito umiiral. At ito ay dapat. Meron kaming maraming mga lugar na malinaw na naghihirap mula sa kakulangan ng pag-unlad. Kunin ang genetika, halimbawa. Iyon ay maaari na tayong mag-assemble ng brick. Sa pamamagitan ng brick, mabuti, hindi isang langgam, ngunit ang ilang mga simpleng cell ay maaari ng tipunin. Ngunit ano ang ibig sabihin nito? Na dapat tayong makakuha ng ilang benepisyo, ilang bentahe mula dito. Kaya nung natuklasan nila at nagsimulang bumuo ng electronics, nakakuha kami ng magandang resulta nang matuklasan nila ang mga telekomunikasyon na ito, telebisyon. Ito rin ay napakabilis na nagsimulang umunlad ang lahat. Dito, mga teknolohiyang militar, halimbawa, gamit ang mga atomic bomb na ito, gamit ang mga ballistic missiles na ito, mabilis na nagbago ang lahat sa harap mismo ng aming mga mata. Dito, ngunit bakit hindi kaso sa medisina? Bakit wala pa tayong baterya? Dito, kadalasan ang mga baterya, tulad ng sabihin nating isang finger type, ngunit maaaring magpagana, hindi ko alam, isang buong bahay para sa doon, isang linggo. Halimbawa, ganito ang sinasabi ko, di ba? Mukhang dapat mangyari ito anumang minuto. Ang pinakakagiliw-giliw dito ay tila lahat ng siyentipiko ay nagsasabing gagawin natin ito o mangyayari anumang minuto. Ngunit hindi ito umiiral. Bakit? Ano ang pumipigil sa kanila? Well, oo, sumasang-ayon ako. Yun ay, sa isang banda, meron tayong pag-unlad ng electronics, sabihin natin, o ang parehong mga teknolohiyang nuklear, oo, ngunit noon, sa nakaraan. At ngayon ang gamot ay hindi na makagawa, halimbawa, ng isang bagong ngipin o nakapagpapagaling ng paningin, oo, ibalik ito sa normal. Oo. Ngunit ang mga paraan ng paggamot sa paningin ay hindi talaga isang paggamot, hindi sila isang pagpapanumbalik sa isang dating malusog na estado. At kaya sa alinman, sa anumang larangan ng kalusugan, oo, napakabihirang maibalik ito. Karaniwan, ang mga ito ay ilang uri ng saklay, operasyon, pinagputulan, implant, isang bagay na tulad nito, oo, ngunit hindi isang kumpletong pagpapanumbalik sa isang malusog na estado. Oo. Ibig sabihin, meron tayong kakaibang sitwasyon na ang isang bahagi ng ating buhay ay nasa ika-21 o halos nasa ika-22 siglo at ang iba pang aspeto ng buhay ay pareho pa rin noong ika-18, ika-19 na siglo at mas maaga pa. Well, ito ay malinaw na bias. Hindi ito normal. Ang tao ay isang bagay sa universo na nabubuo niya kung normal ang lahat. Kung tama ang lahat, pantay-pantay siyang umuunlad sa lahat ng direksyon. O siguro sabihin natin, ilang maliit na imbalance do sa ilang panahon. Sabihin natin 5 taon ang napunta sa isang direksyon, doon 5 taon ang napunta sa kabilang direksyon. Ngunit sa pangkalahatan, sa layo na isang siglo, hindi dapat magkaroon ng gayong mga pagbaluktot. May isang bagay na malinaw na hindi gumagana dito at tila may mga dahilan para dito. Oo, labis akong nagulat nang malaman. Marami akong nabasa na science fiction nung bata pa ako at binabasa ko pa rin ito ngayon. Oo, na ang mga klasiko ng science fiction ay isinulat, ang mga nababasa natin ngayon. Ang mga klasikong ito ay isinulat noong ika-50 at ika-60 siglo ng ika-20 siglo. Iyon ay kalahating siglo na ang lumipas at ang mga manunulat ng science fiction ay lumilipad na sa Mars, sa iba pang mga kalawakan at iba pa, oo, ngunit hindi tayo makakalagpas sa Earth. Mayroong ilang mga kadahilanan at ang bawat isa ay kailangang talakayin ng mas detalyado. Bueno, ang unang dahilan, marahil ang pinakamahalaga ay ang gawain ng modernong agham, ipinoposisyon ng sarili bilang bahay ng libreng paghahanap, bahay ng malayang pag-iisip.
Ngunit sa totoo lang, hindi ito ang kaso. Kung titingnan natin ang kamakailang kasaysayan, higit pa o hindi gaanong dokumentado ang kasaysayan ng paglikha ng proyektong pang-agham sa pangkalahatan dahil ang agham sa esensya kung ano ang mayroon tayo ngayon, ito ay isang proyektong Aleman. Ngayon ito ay isang purong Aleman na imbensyon. Ito ay tiyak na paghahanap ng katotohanan, pangangatwiran, pag-uulit ng karanasan. Lahat ng ito ay sabihin nating ang paaralan ng Aleman. Ito ay hindi lamang nalalapat sa Alemanya, ito ay wika nga isang pangkalahatang diskarte, wika nga. Ang paaralang ito ay lumabas sa simbahan. Iyon ay sa esensya, ang proyektong science ay isang antagonist, ay nilikha bilang isang antagonist sa proyekto ng simbahan. Ang isang proyekto ng simbahan, isang simbahan, anumang relihiyon ay palaging mayroong isang tao sa unahan, iyon ay ang personalidad ng Diyos na lumikha ng lahat. Ibig sabihin may lumilikha ng isang bagay at isang tao. Ang agham, gayunpaman, ay sumunod sa isang eksaktong mirrored na proyekto. Iyon ay isang bagay doon. Ang Big Bang ay lumikha ng isang bagay at pagkatapos ay isang tao doon, isang tao sa Earth. Bueno, hindi lamang mga tao, ngunit lahat-lahat, bawat bagay na may buhay. Paano nilikha ng Diyos ang lahat ng nabubuhay at dito ang lahat ng nabubuhay ay nilikha ng Big Bang kung saan ang ilang maliit ay sumabog, hindi malinaw. Oo. At pagkatapos ito, mula dito may lumitaw na isang tao. Iyon ay pansinin, ito ay isang paradigma ng agham dahil kung makikinig ka sa alinman, anumang pakikipanayam sa sinumang siyentipiko, kung gayon ito ay tumatakbo sa kanila tulad ng isang pulang sinulid. Kung may nakita kaming kakaiba, hindi mahalaga kung ito ay nasa buwan, doon o doon sa ilang disyerto, ilang gumagalaw na bato o iba pa. O kung may mga kakaibang proseso, lagi nilang hinahanap kung ano ang maaring nagawa nito. Ibig sabihin, anong proseso ang ginawa nito? Lagi nilang ibinubukod ang posibilidad ng isang tao. Kaya naman, para sa siyentipikong mundo, sabihin natin, lahat ng uri ng alien ay biro na sa kanilang sarili dahil ang mismong konsepto nila ay tinatanggihan ito. Natutuwa ako kapag sinusubukan ng mga modernong siyentipiko sa mundo na maghanap ng mga dayuhan, wala silang tamang relihiyon, wala silang tamang simbahan, may hinahanap sila. Hahanapin nila ng perpekto ang mga proseso. Pero, let's say this, kung aalis ka sa bahay mo at nakita mo na yung flower bed na dating nasa pwesto, doon sa kanto, doon malapit sa entrance, biglang nag-shift ng metro, di ba? Pagkatapos ay hahanapin ng scientist ang prosesong nagpalipat nito. Hindi siya maghahanap ng isang tao o isang dayuhan na naglipat nito, hahanapin niya ang proseso. At ito ay isang dead end na diskarte. Ibig sabihin, baka may nangyaring proseso, ulan, may yelo, pero pwede rin namang tao. At lumalabas na mayroon kaming dalawang magkaibang antagonist na proyekto, bawat isa ay hiwalay na nagsasagawa ng kanilang sariling gawain. Ang ilan ay naghahanap ng kalooban ng Diyos sa lahat ng bagay, habang ang iba ay naghahanap ng proseso. At ang buhay natin ay integral. Kailangan mong hanapin ang dalawa ng magkasama. At sa tingin ko, ang isa sa mga dakilang kabiguan ng modernong agham, ang modernong kakulangan ng pag-unlad ay tiyak na ito. Pagkatapos ay lumalabas na ang agham sa una ay nagkakamali. Hindi nito ipinapalagay ang pagkakaroon ng ilang uri ng intelligent creative force. Kaya nire-record niya ang lahat ng uri ng mga random na proseso, tama ba? Ibig sabihin pinuputol na nito ang isang malaki, let's say segment, di ba? Malaking lugar. Ganap na totoo. Ang pangalawang kawili-wiling punto ay ang relasyon sa mga autoridad. Ito rin ay napakamakatotohanan, marahil, kahit na marahil, ang pinakasusi, ang pangalawang pangunahing punto dito ay magiging ang kapangyarihan sa pamamagitan ng likas na katangian nito, kontrol, ito ay nagpapahiwatig ng pagtatago ng kaalaman, pagtatago ng impormasyon. Iyon ay, mas kaunti ang nalalaman ng tagapalabas tungkol sa pangkalahatang larawan, mas mahusay niyang ginagampanan ang kanyang tungkulin. Ito ay totoo. Hindi sa anumang masamang layunin. Ngunit alam ito ng sino mang nasangkot sa entrepreneurship o organisasyon dahil sa mas maraming nalalaman ang isang tao, ang kaalamang ito ay nagsisimulang makagambala dahil nagsisimula siyang mag-isip na siya ay magiging mas matalino at gagawa ng mas mahusay. Minsan ito ay maaring mangyari, ngunit madalas na ito ay nakakapinsala sa pangkalahatang proseso. Kaya, ang agham sa likas na katangian nito ay tinatawag na tumuklas at maglathala ng bagong kaalaman. At narito tayo, tulad ng isang kabalintunaan. Ang gobyerno na nagbabayad ng pera sa agham, ano ang binabayaran nito? Opisyal, tila ito ay upang matuklasan ang universo, upang ibunyag ito, upang matuto ng higit pa at higit pa. Ngunit ang bahagi ng agham ay tumatalakay sa sosyolohiya,
At ang sosyolohiya ay partikular na tumatalakay sa pagbuo ng mga panloob na bukal ng isang komunidad ng mga tao at direktang alamin kung sino ang nag-uutos, sino ang sumusunod sa ilalim ng kung anong mga kondisyon ng kanilang inuutusan at iba pa. So, lumalabas na ang gobyerno, nagbabayad ng pera sa science, di ba? Pero binabayaran niya ito para hindi na niya kailangang gawin ng ilang bagay. At ang sosyolohiya, halimbawa, ay isa sa mga bagay na nagpapalabo sa sitwasyon ng higit pa sa paglilinaw nito. At sa kasamaang palad, ang parehong mga bagay ay nangyayari, napupunta at sa iba pa kumakalat sa ibang mga lugar. Halimbawa, kung bibigyan natin ng immortalidad, lumalabas na kailangan nating ganap na magbago. Ibig sabihin, magkakaroon tayo kaagad ng pagdami ng mga residente, isipin at lahat ay titigil sa pagkamatay. Kaya ito ay isang agarang pagsabog sa lipunan. Nangangahulugan ito na ang lipunan ay kailangang ganap na mabago at ito ay isang agarang banta ng pagkawala ng kontrol. Isipin mo na lang na mayroon kang 10 tao sa pamamahala. Well, okay, at bukas 10,000. Wow, paano maayos ang pulutong na ito? Paano siya pakainin? At paano siya bihisan? Paano ito ilagay? Magsisimula ka agad ang mga tanong. Oo, alam mo merong isang magandang parirala sa isa sa aming mga kwento o nobela ng science fiction. Ang sitwasyon ay iyon na naman, literal sa aming inaakalang malapit na hinaharap at ang isa sa mga siyentipiko doon sa isang shashlik na may isang politiko ay nagsabi, at kung bukas ay magbibigay ako ng isang super wave engine at ang mga tao ay lilipad sa galactic, iyon ay magiging nakakatawa. May mga halalan bukas at walang sino man ang bumoto, lahat ng tao ay bumoto. Direktang nagpapahiwatig kung bakit hindi interesado ang pamahalaan sa pagbuo ng mga partikular na larangan ng agham at teknolohiya. Ito ay napakalinaw na sa palagay ko ay hindi na kailangang patunayan ito. Lumalabas na muli ang agham, mabuti, na parang sumasalungat sa mga prinsipyo nito kasabay ng mga autoridad, pinilit itong umangkop sa mga autoridad na nagtutustos nito. Doon dahil hindi kumita ng pera ang siyensya ng mag-isa, sigurado iyon, tama ba? Lagi bang pinunduhan? Kapag nagsimulang kumita ng pera ang agham, huminto ito sa pagiging agham. May conditional USA, may 2 institusyon. Nangangahulugan ito na ang isang instituto ay nilolobby ng mga kumpanya ng langis at ang isa ay nilolobby ng berdeng enerhiya. At ang mga kasama mula sa industriya ng langis ay pumunta sa unang institute at nagsabi, kailangan namin ng pananaliksik na nangangahulugan na ang solar energy ay hindi epektibo, ngunit ang enerhiya ng langis ay mayroon pa ring maraming reserba at sa makatuwid ito ay medyo malinis. Mas malinis ito kaysa sa solar power o wind turbine dahil ang wind turbine ay gumagamit ng maraming materyales na hindi nire-recycle. At sumulat ang mga siyentipiko ng pananaliksik, oo, ang enerhiya ng langis ay ang pinaka-cool, sa huli ito ang pinakamalinis at lahat ay kahanga-hanga. Pagkatapos, halos nagsasalita ang parehong mga siyentipiko o kanilang mga kasamahan na gumagamit ng eksaktong parehong mga prinsipyo, ngunit sa ibang universidad, sumulat ng isang opisyal na ulat na ang solar energy ay ang pinakamalinis, ang mga wind turbine ang pinakamaganda at iba pa. Ibig sabihin ito ang tinatawag na science to order. Iyan ang kailangan mo, iyon ang isusulat namin sa iyo. Oo, mayroon pa rin. Mayroong isang sitwasyon kapag ang nag-finance, nagsisimula siyang maimpluwensyahan ang kurso ng pananaliksik, isang uri ng disenyo. Ang sabi niya, gawin mo ito para sa akin tulad nito. Hindi sa paraang gusto mo, ngunit para sa kapakinabangan ng lahat ng sangkatauhan. Ngunit kailangan ko ito ng ganito, binabayaran kita, at ginagawa mo ito ng ganito. Ito ang inilarawan mo tungkol sa 75% ng agham. Ganito dapat at ito ang resulta. At yun lang.